Magandang buhay, SS3D. Bago tayo magsimula, Mayor Marcy, maaari ko bang malaman kung may lumiban sa ating klase ngayong hapon na ito? Masaya po akong ibalita po sa ating klase na wala po tayong libang ngayong araw. Ako din ay nagagalak dahil walang lumiban sa ating klase ngayong hapon. Patunay lamang na kayo ay may matututunan ngayong hapon na ito. Pauline Tenorio, maaari ka bang magbahagi ng napanood mong balita or nabasa na balita? Ang napanood ko pong balita, yung yung pagtaas po ng gasolina po, ang presyo po ng gasolina. Base sa napanood mong balitang yan, ano ang iyong saloobin o mensahe tungkol sa balitang yan? Nakakalungkot po syempre kasi kahit malayo po sa atin yung gulo, tayo po yung mas naapektuhan. Mas nahihirapan po tayo sa yung sa pamasahe po natin. Ganun po, mas naapektuhan din. Syempre naapektuhan din po yung mga driver po natin. Tama, no? Hindi lamang tayo naapektuhan nito, kundi yung mga naghahanap buhay sa pamamasada. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong napanood na balita, Pauline. Para sa pagpapatuloy ng ating abalin, magkakaroon tayo ng panimulang gawain at tatawagin natin itong buuin mo at subiin mo ako. May ipapakita lamang akong mga pahayag na makikita nyo sa inyong mga screen at sa bawat bilang na iyon ay may mga panggulong letra na tumutukoy sa isang salita lamang. Ang kailangan nyo itong buuin upang matukoy pahayag. Tukoy sa Pwede mo bang ugnayan ng sagutin mga ito at bansa basahin? sa pamahalaan at kapangyarihan. Ito po ay... Oh my God, wait lang. Wait lang, anong word yan? Political? Okay. Tingnan natin kung ito ay politikal. Tama, ito ay politikal dahil sa salitang pamahalaan at kapangyarihan. Ito ay tumutukoy sa politik. Para sa ikalawang pahayag, pwede mo bang sagutin ito, Paulo? Ito ay tumutukoy sa kalakalan, negosyo at ekonomiya ng iba't ibang bansa. Economic po. Tingnan natin kung ito nga ba ay economic. Tama, ito ay economic dahil tumutukoy ito sa kalakalan at negosyo. Para sa ikatlong pahayag, pwede mo ba sagutin ito, Sario? Ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng tradisyon, paniniwala at kultura ng mga bansa. Kultura po, ma'am? Ay, hindi. Ano pong sagot? Kultura po, ma'am? Tingnan nga natin kung ito ay kultura. Tama, ito ay kultura o cultural dahil ito ay tumutukoy sa tradisyon at paniniwala. Para sa ating huling pahayag, pwede mo bang sagutin ito, Melody? Hello, boring po. Yes? Ayan. So, proseso kung saan nagiging magkakaugnay ang mga bansa sa buong mundo. Ayan. Globalization po. Tingnan nga natin kung ito ay globalisasyon. Tama, ito ay globalisasyon. Sa tingin nyo, class, base sa mga pahayag na
inyong binasa at sa mga nabuo ninyong salita, ano kaya sa tingin nyo ang paksang tatalakayin natin ngayon? Cheska, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano sa tingin mo ang paksang tatalakayin natin ngayon? Sir, sabihin ko po, ito po ay may kaugnayan sa aspeto po ng globalisasyon po. Tingnan natin, tama no? Ito ay may katungkulan no sa katuturan at uri ng globalisasyon. Pero bago 'yan, meron tayong layunin na magiging gabay natin kung ano yung tatakbuhin ng ating talakayan ngayong hapon. Pwede mo ba itong basahin, Jenny Lynn? Layunin na ipapaliwanag ang kahulugan ng globalisasyon at ang tatlong uri nito, political, economic at cultural, na papahalagahan ang pagiging responsableng mamamayan sa mundo. Nakagawa ng malikhaing presentasyon na nagpapakita ng mga uri ng global. Ano nga ba yung globalisasyon? Kapag sinabi nating globalisasyon, ito yung proseso kung saan yung mga iba't ibang bansa ay nagkakaroon ng pagkakaugnay o nagkakaugnay sila sa aspeto ng politika, ng cultural at ng politika. So dahil sa pagpapalitan na iyon, nagkakaroon tayo ng mga idea ng mga produkto, serbisyo, kultura at politika sa buong mundo. Ibig sabihin, kahit na magkakalayo yung mga iba't ibang bansa, pinapalapit ito dahil sa makabagong teknolohiya, internet o sa mabilisang transportasyon dahil sa mga tradings na nagaganap sa sa pagpapalitan ng mga produkto. Halimbawa na lamang nito, kapag gumagamit tayo ng mga cellphone na gawa sa ibang bansa katulad ng mga Apple, pag-imitate natin ng mga fashion trends ang galing sa ibang bansa at sa pagkain natin ng mga samgyup or kimchi na sikat sa mga Korean. Ngayon ay magkakaroon tayo. Ngayon alamin naman natin kung ano nga ba yung tatlong uri ng globalisasyon. Pero dahil dyan magkakaroon tayo ng isa pang gawain at tatawagin kong itong ikot ng mundo, i-share mo. Kahapon ay hinati ko na kayo sa dalawang grupo kung saan ay nagsenda ako ng mga Canva link at kung ano ang nakatalagang uri ng globalisasyon sa inyo. Inaasahan ko na kayo ay may gawa na. Inaasahan ko na kayo ay may gawa na at bibigyan ko pa rin kayo ng 2 minuto upang paghandaan ng inyong paliwanag. Maliwanag ba yon, class? Para sa inyong pamantayan, sinend ko na din ito kahapon para maging gabay nyo sa pagpupuntos. At dahil dyan, magsisimula na ang inyong 2 minuto.
Tapos na ba ang lahat sa paggawa ng paliwanag? Kung gayon ay magsisimula na tayo sa unang pangkat. Ako na lamang ang magpe-present dahil may access naman ako sa Canvaling. Hello po, rinig po ba? Narinig po ba ako, ma'am? Narinig po. So yung sa group 1 po, napunta po sa'min is political globalization, and yung mga definition pong itinala namin is una, yung pandaigdigang kooperasyon ng mga bansa. Ibig sabihin po, nagtutulungan po yung iba't ibang bansa, nagkakaisa sila para po malutas yung mga problema tulad po ng digmaan, kalamidad at climate change. And then next po is yung pagkakaisa para sa kapayapaan. And yung layunin po nito is para mapanatili po yung kapayapaan po sa buong mundo, and nagtutulong-tulungan din po yung mga iba't ibang bansa para maiwasan po yung mga digmaan. Halimbawa po nito yung pagkakaroon po ng kasunduan or ng ceasefire. And then next po is yung ugnayang diplomatiko. Dito naman po, ito po yung maayos na pakikipag-ugnayan ng mga bansa sa isa't isa, and gumagamit po sila rito ng diplomasya o yung maayos po na pakikipag-usap. And lastly is yung pandaigdigang organization, halimbawa United Nations. So eto naman po yung mga samahan ng mga bansa na nagtutulungan para sa iisang layunin po. And ayun nga po, yung halimbawa is the United Nations. So dito po tinutulungan nila yung mga bansa para magkaroon ng kapayapaan at ng karapatang pantao po. Ayan, salamat sa pagpapaliwanag at pagpepresenta unang pangkat. Mamaya ko na lamang kayo pupuntusan pagkatapos ng lahat ng pangkat. Para sa kanilang ipinrepresenta ay tungkol sa political globalization. So alamin natin kung ano nga ba yung political globalization. Yung political globalization, ito yung tumutukoy sa pamamahala at kooperasyon sa ugnayan ng mga iba't ibang bansa. Ang layunin ng political globalization ay magkaroon ng pagkakaisa yung bawat bansa sa pagsasagawa ng batas para sa magiging kaayusan ng kanilang sarili-sariling bansa. Kasi may circumstances na hindi kaya ng isang bansa na tugunan yung kanilang pangangailangan sa kanilang bansa, kaya nangangailangan sila ng tulong ng ibang bansa. Isa pang halimbawa dito yung ASEAN o yung Association of Southeast Asian Nation, kung saan layunin din nito na magkaroon ng pagkakaisa o ng kaunlaran yung bawat bansa sa Timog Silangang Asya. Naiintindihan ba ang political globalization, class? Paki-react nga kung naiintindihan pa. Sa ikalawang pangkat, dadako na tayo sa ikalawang pangkat. Hello po, napunta po sa aming grupo ay ang economic globalization po. Yung economic globalization po ay may tatlo po siyang kabilang. Ang una po ay malayang kalakalan ng produkto at serbisyo. Pangalawa po ang pagpasok ng dayuhang kumpanya sa bansa. At panghuli naman po ang pagdaloy ng puhunan at pamumuhunan. Yung economic globalization po ay ang pagkakaugnay-ugnay po ng ekonomiya ng iba't ibang bansa. Dito din po sa economic globalization, nakakaroon po ng palitan ng produkto, serbisyo po at puhunan. Yung sa may malayang kalakalan ng produkto at serbisyo naman po ay malaya po silang nakakapili at nagbenta po sa pagitan po ng mga bansa. Nakakapasok din po yung imported na produkto at nakakapag-export din po ang bansa. Pagpasok ng dayuhang kumpanya sa bansa. Dito naman po ay may mga kumpanyang galing sa ibang bansa po ang nag-negosyo po dito sa bansang Pilipinas. Nagbibigay po ng trabaho at dagdag kita po sa ekonomiya. At ang panghuli naman po ay ang pagdaloy ng puhunan at pamumuhunan. Dito naman po ay kabilang po yung paglilipat ng pera o kapital po sa iba't ibang bansa po. Nakakatulong din po ito sa pag-unlad ng negosyo at ng ekonomiya. Ayan, salamat ikalawang pangkat.
At ayun, at ang napunta sa kanila ay ang tungkol sa economic globalization. Alamin naman natin ano nga ba yung economic globalization? Base sa kanilang diniscuss, ang economic globalization ay ugnayan no, sa pakikipagkalakalan sa iba't ibang panig ng bansa. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng mga trading partner kung saan doon tayo nakakakuha ng mga ating produkto at nagkakaroon din tayo ng mga serbisyo na nakukuha sa ibang bansa sa tulong ng iba pang bansa. At isa pang example dito ay na may malaking bahagi ay ang mga OFW natin na kung saan yung mga serbisyo nila ang nakakatulong para sa pagpapaunlad ng economic globalization. Naiintindihan ba ang economic globalization, class? Paki-react nga kung naiintindihan. At para sa panghuli ay mayroon tayong tinatawag na cultural globalization. Ang cultural globalization naman, class, ito yung pagpapalitan o pagkalat ng kultura ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, naapektuhan tayo nito o naiimpluwensyahan tayo nito tulad ng sa kanilang mga music, sa mga K-pop, no, sa mga pagkain, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga sanggupsalan at yung sa mga fashion trend nila, yung mga pananamit nila. Maaari ka bang magbigay pa ng example ng cultural globalization? Yeshli? Paano tayo naiimpluwensyahan ng cultural globalization? Paulo? Ma'am, sa tingin po, one of the example po sa cultural globalization po, it's yung pag-adapt po natin sa iba't ibang mga wika po nila, mga language, ganun po. Tama, no? Mahusay. Isa din yun sa mga may bahagi sa cultural globalization, yung mga wika nila, yung mga languages nila. At para sa huli, may itatanong lamang ako sa inyo. Pwede mo bang sagutin ito, Marcelino? Sa iyong palagay, mas marami bang mabuting dulot o masamang epekto ang globalisasyon sa ating pamumuhay? Bakit? Sa tingin ko po, lalo na sa modernong panahon natin, malaki naman po ang mabuting nadudulot ng globalisasyon kasi marami pong buhay ang napaunlad sa tulong ng globalisasyon. Pero kung ang globalisasyon po ay magdudulot ng pinsala sa mga tao, kumbaga ito ay mag-take advantage sa kanila, hindi na po magiging maganda yung epekto niya. Ayan, mahusay na kasagutan. Palakpakan natin si Marcelino. Virtual clap. Pwede ko din bang marinig ang sagot ni Villastique? Ayun po, katulad po ni Marcelino, no, naniniwala po ako na marami din pong magandang dulot at masamang epekto ang globalisasyon sa pamumuhay. Base na lamang po ito, ay nakadepende na lamang po ito kung paano nga ba natin tinatanggap yung mga iba't ibang impluwensya sa atin, kung paano nga ba natin ginagamit po yung mga natututunan natin sa ibang lugar. Kumbaga po, nasa sa atin pa rin po kung yung globalisasyon po ba ay tatanggapin natin ito bilang magdudulot sa atin ng kabutihan o kasamaan po. Ayan, mahusay. Palakpakan din natin si Villastique. Okay, anak, maraming salamat. Okay na tayo doon. Marcelino,